Ang pambansang pamahalaan at kapangyarihan na sangay nito. Pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan ng organisasyong politikal na tinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong mapanatili ang kaayusan ng isang sibilisadong lipunan. Sistema presidensyal at demokratiko ang uri ng pamahalaan ng Pilipinas. Unitary presidential system ang tawag sa ating pamahalaan dahil ang Pangulo ang nag-iisang kataas-taasang pinunong inuluklok sa posisyon na nagsisilbing parehong pinuno ng Estado at ng pamahalaan. Ayon sa probisyon ng Salikang Batas ng 1987, ang pamahalaan ng Pilipinas ay sumusunod sa prinsipyong separation of powers o pagkakaiwalay ng mga pangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Ito ang tatlong pagkakaugnay na sangay ng pamahalaan. Tagapagbatas o lehislatibo, tagapagpaganap o ehekutibo, tagapaghukom o judikatura. Tagapagbatas o lehislatibo ay ang sangay ng pamahalaan na gumagawa ng ating pagpapatibay ng mga batas. Tagapagbatas. Ito ay nasa kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng dalawang kapulungan o bicameral. Ang Senado at mababang kapulungan. Ang Senado mataas na kapulungan at ang lupon ng kinatawan o mababang kapulungan o House of Representatives, Senate of the Philippines, at mga senador. Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. Ang pagpapatibay ng mga kasunduan ng Pilipinas sa ibang bansa ay isa sa espesyal na kapangyarihan ng Senado. Naman, ang mababang kapulungan na binubuo na 307 kinatawan mula sa mga kagawad ng mga purok, pangkapulungan, sa mga lalawigan at lungsod. Kasama rin dito ang mga kinatawan sa party list. Ang pagsasampa ng kasong impeachment o pagkatanggal sa pwesto ng mataas na opisyal ay kapangyarihan naman ng mababang kapulungan. Sangay tagapagtupad o ehekutibong sangay ay ang nagpapatupad ng batas at ang nagpapanukala ng mga serbisyong publiko. Pinamumulaan ito ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, at mga kalihim o miyembro ng gabinete. Pangulo. Si Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang presidente ng ating bansa na naluklok noong June 30, 2022. Inahalalang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng boto ng mga mamamayan para sa terminong 6 na taon. Maaari siyang manilbihan sa loob ng isang termino lamang. Mga kapangyarihan ng Pangulo. Una, pamunuan ang ehekutibong sangay. Pangalawa, gumawa ng mga ordinansa. Pangatlo, maghirang ng posisyon, kalihim ng mga kagawaran, embahador, konsul, at may ranggang kolonel sa santahang lakas. Pang-apat, magpatupad ng mga pangyarihang nakasaad sa Saligang Batas. At pangsiwaan ang pambansang pamahalaan. Siya rin ang namimili ng punong maestrado. Pangalawang Pangulo. Si Sara Zimmerman Duterte Carpio ang ating pangalawang Pangulo.
sa inihalal sa pamamagitan ng pagboto ng mga mamamayan para sa terminong 6 na taon at maaaring ihalal muli. Siya ang katawan ng Pangulo sa panunungkulan, mga gabinete. May 14 na gabinete na itinalaga ng Pangulo ayon sa payo at pahintulot ng komisyon sa paghirang ng Kongreso. Ang kalihim ng bawat kagawaran ang siyang tumatayong pinuno ng bawat gabinete. Sila ay tumutulong sa Pangulo at pangalawang Pangulo. DepEd. Kabilang dito si Kalihim Sani Angara ng DepEd o Department of Education o Kagawaran ng Edukasyon na may gampanin na pangasiwaan ang pagpapaunlad ng edukasyon pangpubliko at sinusubaybayan ang mga pribadong paaralan sa bansa at nagtatalaga ng mga guro sa mga paaralang pangpubliko sa buong bansa. Tagapaghukom. Ang sangay tagapaghukom o hudikatura ay ang lumilitis sa mga kaso ng paglabag sa batas. Ito ay pinangungunahan ng punong maestrado na si Chief Justice ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema. Si Alexander G. Gismondo ang ating Chief Justice ng kataas-taasang hukuman. Mahalaga sa isang bansa ang isang pambansang pamahalaan dahil ito nangunguna sa pagbabalangkas ng pamamaraan ng pamamalakad sa bansa. Gayon din, ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa mga nasasakupan nito batay sa pangangailangan ng mamamayan. Ilan dito ang pang-edukasyon, K-12 program, ang pangkalusugan, immunization o bakuna, Pantawid Pamilyang Pilipino program, pangkabuhayan, pabahay at trabaho. Salamat po.